Kapag lumalim po yung relationship natin sa Diyos, mawawalan ka po ng gana sa mga bagay na dati mong ginagawa. I mean, ako mahilig po ako sa mga bagay-bagay, adventurous po ako, and hindi po talaga ako nag-i-stay sa bahay ng matagal. Gusto ko palaging masaya, gusto ko palaging mag-unwind, and gusto ko po talaga palaging ginagawa yung mga trip ko sa buhay araw-araw. Pero nung nagkaroon po talaga ako ng malalim na relasyon sa Lord, nawala po talaga yung hilig ko sa mga bagay-bagay. Although minsan namimiss ko pa rin pong mag-travel, gumala, at pumunta sa mga iba't ibang lugar. Alam niyo po yun, ngayon, parang gusto ko po talaga tahimik lang. Mas priority ko na nga siguro po talaga ngayon yung masunod po talaga ang kalooban ng Diyos. Palagi ko po talagang pinapanalangin sa Kanya araw-araw na, Lord, masunod po sana ang kalooban. Kung saan mo po ako dalin ng will mo, dalin mo po ako. Mahirap po ba siyang gawin? Minsan, oo. Kasi mas gusto mo syempre magsaya bilang tao. Mas gusto mo yung party-party. I mean, ma-enjoy mo sana yung araw-araw na buhay at masulit mo yung mga bagay na matagal mong hinintay. Pero alam niyo kung ano pong masarap sa buhay ko ngayon? Yung presence po ni Lord, damang-dama ko. Yung peace and contentment nandun. Diba dati kasi kapag natapos yung isang araw na pagsasaya, naghahanap ka na ulit ng kasunod eh. Mag-chat tayo sa mga kakilala natin, saan tayo, sinong pwede. Tapos kapag walang available, magdadrama ka, magtatampo ka. Yung tipong parang hindi mo kayang mag-isa. Ngayon, I'm not feeling alone. Kahit mag-stay po ako sa bahay siguro dito ng buwan, I'm good. I'm fine. So, ibig sabihin ba kapag may personal na relationship ka kay Lord, bawal ka na mag-enjoy? Bawal ka na magsaya? No. Pwedeng-pwede po. As long as include po si Lord sa bawat agenda mo. As long as walang mali sa ginagawa mo. And as long as alam mo po yung boundaries mo. I mean, ito po kasi, choice ko to. Actually, pwede naman po akong gumala. Pwede akong mag-out of town, mag-out of the country, mag-enjoy, maglabas-labas, gumala sa mga iba't ibang lugar. Pero, choice ko po ito. Choice ko na i-humble yung sarili ko. Parang mas gusto ko po talaga na mas marami pang matutunan sa mga salita, sa mga turo ng Panginoon. And feeling ko po kasi, marami pang plano si Lord sa buhay ko na kailangan po namin pagmitingan, na kailangan pa po namin pag-usapan. Kapag po kasi talaga pinili natin na sumunod po sa kalooban ng Diyos, tatandaan po natin palagi na nabubuhay po tayo para sa Kanya, hindi po para sa sarili natin. And kailangan po ng sakripisyo at pagtakwil sa sarili mo para masunod mo yung kalooban ng Diyos. And yung sakripisyo po ng Panginoong Jesus sa krus, sobra-sobra na po yung basihan para magdalawang isip pa tayo kung oras sa Diyos o oras sa sarili natin. God bless po.